Tiniyak ng Maritime Law Enforcement o MLET Dagupan ang kanilang kahandaan para sa nalalapit na pagdeklara sa tag-ulan. Ayon sa naging panayam kay Jimmy Pantuang, siya namang team leader ng Dagupan MLET na nagsagawa na sila ng pagpupulong para sa mga paghahanda na dapat gawin ng kanilang opisina, lalong-lalo na sa posibleng maranasan ng mga bagyo sa panahon ng tag-ulan. Alang-alang na rin sa mga residente ng syudad dito sa Dagupan at gayon din sa mga baybayin at tabing ilog na kanilang pangunahing tinututukan. Dagdag pa anya na tuloy-tuloy naman ang kanilang mga pagsanay pagdating sa pag-rescue kung kinakailangan at sa iba pang mga gagawin. Kanila ring tiniyak ang kahandaan na makagamitan at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng syudad at pati na rin sa mga komunidad upang maging handa sa mga ganitong panahon. Mayroon din naman silang binuo na emergency response team at salbabida project para sa mas mabilis na aksyon at pagtulong sa mga residente ng syudad sa mga hindi inaasahang mangyayari. Bukod dito ay kanila ring mahigpit na papaalalahanan ng mga mangingisda upang maiwasan ang pagpalaot kapag masama ang panahon. Ang Dagupan Maritime Law Enforcement Team ay aktibong nakikipagbahagi sa mga paghahanda at plano para sa darating na rainy season upang matyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga baybaying dagat at sa mga tabing ilog po. Okay po. Sir, ang kanlahan po ng mga tauhan o personality ng mga maritime police sa mga positibo sa kulay ng dagat ay mahalagang bahagi ng kanilang tungkulin upang mapanatili po ang kaligtasan at seguridad sa karagatan gaya ng regular na pagsasanay, training, tamang kagamitan at teknolohiya, coordination sa ibang ahensya, pagbuo ng emergency response plan, at patuloy po sa education at pagsasanay sa mga climate awareness at community engagement. Ang special po na kagamitan at resources na inihanda po ng lokal ng pamahalaan ng Dagupan at mga ahensya ng gobyerno para sa mapadali po ang pagresponde sa mga emergency sa dagat, lalo na sa mga barangay na malapit sa baybayin at sa kailugan po natin. okay. Sa panahon po ng bagyo, ma'am, na napakalaga po ng koordinasyon ng aming himpilan po sa mga lokal na komunidad upang matyak po natin ang kaligtasan at mabilis sa pagtugon sa mga pangyayari. Sa panahon po ng bagyo, ma'am, napakalaga po ang kaligtasan ng mga mangingisda natin. Sa mga pasahero sa bangka, para po sa mangingisda po, iwasan po yung paglalayag upang maiwasan po natin ang pangyayari na hindi dapat. Iwasan po yung paglalayag kapag may babala na masamang panahon o bagyo mula sa Pag-asa o lokal na pamahalaan. Suriin din po natin lagay ng panahon araw-araw bago po pumalaot. I-secure po natin yung mga bangka sa ligtas na lugar. Tapos maging pa po tayo ng pagkain, mga gamit pang emergency. Okay. Ma'am, may mga programa po ang aming PNP Maritime Group at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang palakasin ang kahandaan ng pag-iwas sa sakuna komunidad sa baybayin. Ito po yung sinatawag na Salbabida Project ng PNP Maritime Group. Ang Salbabida Project ay pangunahing inisyatiba ng PNP Maritime Group na nakatuon sa disaster preparedness, environmental conservation at community engagement sa mga baybaying komunidad. At ilan pang pangunahing aktibidad nito ay pagsasagawa ng 486 search and rescue equipment, inventories upang matiyak ang kahandaan ng operation. Pagbibigay ng pag-organisa ng 466 beach clean up at 669 seminars at webinars na tumatalakay sa mga issue tulad ng drug prevention at environmental conservation. Paalala lang po sa mga kababayan natin po, sa panahon po ng tag-ulan, mahalaga pong maging handa po tayo.
at mapagmatsyag upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Para sa programang Bombo, Hanay Big Time, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network, Kinakantri Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!